So, gagawin natin using formula na una pivot table, pagkatapos is yung simple na formula lang. Pagkatapos niyan is yung one cell formula, yung lambda. Gagamit tayo ng lambda. Okay, so to start, gagawin muna natin tong table para mas mabilis. So, highlight ko lang yung data ko, tapos format as table or control T. Ayan, para mas mabilis nating adjust. Ayan, tanggalin ko na lang ata yung ano dito. Fill, ayan. So, yan yung data natin. Sabihin ko na lang data. So, ito, kiklik ko lang tong data natin, tapos insert, tapos pivot table, table from table range, tapos existing worksheet, para dito lang natin ilalagay yung pivot table natin. Ito, tapos, okay. So, ayan na yung pivot table natin. Ang gagawin nyo lang is, drag nyo lang yung year sa rows. And so, currently, by individual yung year natin, naka-unique yan. So, from 1990 to 2023. So, gusto natin 99, nakaganito, naka-by group siya. Gagawin lang natin is, click natin yung, yung column na nakalagay yung, years mo. Tapos, punta ka sa pivot table analyze. Tapos, group selections. Tapos, ito, dito sa starting at, tama na yan, 1990. Pero sa ending natin, dapat 2024 to. Tapos, yung by natin, dapat by 5 para mag-group siya by 5. So, 5 yung ilalagay natin dito. Okay. So, ayun, same na yung mukha. Next is yung sum of value, which is basically, drag lang natin tong value dito sa, teka, hindi nyo ata nakikita yan kasi may camera ako. Kaliitin ko lang yung camera ko. Ito nilagay. Ayan. So, yung value, i-drag nyo lang dito sa values. Yan. Tapos, make sure na naka-sum of values yan. Kung hindi, punta lang kayo sa, click nyo lang, tapos value field settings, tapos ito dapat naka-sum to. Yan. So, okay na. Ang next is percentage of value. Ang gagawin nyo lang is, i-drag nyo ulit si value. Drag lang kayo ulit ng isa pang value. So, si value 2, click nyo. Tapos, value field settings. Tapos, dito sa calculations natin, dito sa show value as, click nyo yan. Sa calculations natin, dapat, percentage of grand total, para ang i-compare niya, ganito. Gaganituhin nyo, ganyan. Tapos, divided by, ito. Ganyan, grand total. Para ganyan yung percentage na mangyayari sa kanya. Okay, so, kaya value divided by grand total. Kaya, ang gagawin natin dito, balik tayo doon. Show as values, tapos, percentage of grand total tayo. Ayan, tapos, okay. Ayan, so, okay na. Next is, i-ano na lang natin, tatanggalin na lang natin yung decimal. Select nyo lang yung column sa percentage nyo, tapos, right-click, number format, tapos, yung decimal, tatanggalin natin, gawin natin 0. Ayan, so, same output using pivot table. So, ang bilis lang gamit yung pivot table. Okay, so, next is yung naman, pa isa-isang formula. Hindi na pivot table. So, lagay lang natin to sa baba, yung pivot table natin. So, next is yung pa isa-isang formula naman. Yan. Year, tapos meron tayo itong parang start year, end year, ganyan. So, tapos, tawag dyan, sum of value, tapos percentage of value. So, ito naman yung pa isa-isang formula. Pang beginner lang din. Okay, so sa start year natin, tingnan ko muna kung ano ba siya, kung, okay lang pala ito, ay, 1990. 1990, tapos, ano lang natin, plus 5, tapos plus 4. Ayan, tapos ito is plus 1. Drag lang natin to. Ayan. So, meron tayong ganyan kaagad. Ang gagawin na lang natin is concatenate. For example, ganyan. Ito na yung year natin, actual year. So, i-concatenate lang natin to, equals concat. O pwede lang equals, tapos gagamit lang kayo ng and sign. So, in this case, concatenate yung gagawin natin. Click ko lang dito, tapos, comma. Ang next is dash. Ayan. Ilagay natin sa
double apostrophe para ma-detect siya as text. Tapos, comma ulit. So, text number 3 natin is yung end year. Tapos, close natin yung concat function. Ayan. So, drag lang natin pa baba. Ayan. So, next is yung sum of values naman. So, ito is ka-count if lang natin. Gagamitin lang natin tong start year tsaka end year. Let's count. Sum ifs pala. Sum ifs. Kasi hindi naman natin i-count to. Isa-sum naman natin to. So, ang gagawin lang natin is i-highlight natin tong data. Sa sum range natin siya yung value natin. Highlight lang natin buong column ng value. After that, sa year naman, i-highlight natin yung year. Siya yung criteria range number 1. Ayan, highlight lang natin. Tapos, comma. Sa criteria number 1 is greater than. So, lagay natin ang greater than and equal sign sa apostrophe. So, greater than or equal sign. Ayan. Tapos, and sign or ampersand. Tapos, i-click natin yung start year natin. So, hindi muna natin tatanggalin tong start year kasi kailangan natin siya sa ating formula. Pero may paraan naman para hindi na natin kailangan tong start year tsaka end year. Gagamit lang tayo ng maybe text split, mga ganyan na function, or text before, text after. Pero in this case, since nandito naman to, yan ang gagamitin natin. Tapos, copy lang natin to. Wag na natin copy, ano lang ko lang ulit. I-execute ko na lang ulit. Okay, so sa criteria number 2 natin, para malimit yung ano natin, yung range ng isa-sum niya from 1990 to 1994 lang, dapat meron din tayong less than or equal sign. So, dito sa criteria range number 2, highlight ulit natin yung year. Tapos, comma. Sa criteria number 2 na natin is going to be less than or equal sign. So, same lang din. Kaso, less than na ang symbol. Tapos, and. So, instead of start year, dito na naman tayo sa end year para less than or equals to end year natin. Ayan. So, close na natin to. Ayan. So, same result din. 448. Copy lang natin pababa. Ayan. So, same naman yung result natin. Next is yung percentage of value from the grand total. Lagay tayo dito sa baba ng grand total para mas mabilis. So, ang isasum nyo lang to guys. Ganyan lang sum. Tapos, ito lahat. So, pwede lang din alt equal sign para automatic mag-input siya ng sum or auto-sum siya. Ayan. Tapos, ito is percentage of grand total. Pwede nyo ganitohin equals. Tapos, itong value dito. Tapos, divided by sum. Ganyan. Tapos, lock nyo lang to. Pwedeng ganyan, pero since in our case, meron na tayong grand total dito sa baba, yun na lang gagamitin natin. So, ito, divided by grand total, pero dapat nakalock to. Yung sa grand total, nakalock yung reference. Yan, so, copy na lang natin. Tapos, equal sign. Yan. Ayan, so, goods pa rin yung ano natin, yung manual lang. Ang next naman is yung final natin na ano. So, mabilis lang guys, no? Final natin na goal is yung i-generate natin to gamit ang isang formula lang. So, hindi na tayo mag-create ng maraming columns na formula. Okay, so, this time, dito sa ano guys, sa year natin guys, since alam naman natin na 1990 tapos by 5 yung increment ng years natin or groupings, gagamit tayo ng floor.math or math.floor ba? Teka lang. Floor.math na function para ano siya by 5 yung ano niya, yung tawag diyan. Nalimutan ko yung term. Basta yung by 5. Galing siya sa ano 1990 since yung 1990 yung pinakamababa sa atin tapos iba by 5 niya. So papakita ko na lang sa inyo. So ang mangyayari diyan is ganito. I-unique muna natin to. Yung year natin. Ayan. So, magde-display na yung year natin na unique. After that, probably sort natin to. Yan. Lagyan lang natin ng sort before sa unique. So, yung kanina guys, sa mga beginner tsaka intermediate, kuhang-kuha nyo kaagad yun. Ito medyo advanced na to kasi maraming formula ang mangyayari. Ayan, so unique values para walang duplicate tapos sinort lang natin siya from oldest to newest. Ayan.
Tapos, gagamit tayo ng mat.floor. Floor.math pala. Mat.floor. Tapos, nandito sa number natin, dito lang sa sa baba. So, sa number natin na parameter, yan yung sorted values natin. Tapos, yung significance naman, dito yung number 5 na ilalagay natin kasi by 5 yung gagawin natin. Ayan, tingnan natin. So, ayun. So, yung mga lahat ng, tawag dyan, lahat ng mga i-control Z ko lang, ayan. So, lahat ng mga 1990 hanggang sa 1994, ginawa niyang 1990. Tapos, baliktad pala, before tayo mag-unique guys, dito na lang tayo mag-unique, after na lang. So, after na lang natin siya i-unique. Pagkatapos ng mat.floor natin, ano ko lang ayan. Tanggalin ko lang yung unique dito. Dito tayo mag-unique sa labas. Kasi, naka-duplicate pa rin eh. So, ito. Dito tayo mag-unique. Unique char. Sa labas. Ayan. So, meron na tayong parang start natin na year. So, end naman na year yung need natin. So, technically, ganito lang yan. Plus 4. Ganyan lang yung gagawin natin. So, ilalagay lang natin yan sa let function para maging isang formula lang to. Yan. So, let. Tapos, alt-enter lang. Ay, limutan kong mag-open parenthesis. So, ito is gagamitin nating start year. Start underscore year. Ayan. Tatawagin natin siyang start underscore year. Para malaman kaagad natin siya yung start year. Ayan. Tapos, gagawa din tayo ng tawag dyan ng end year. So, end year is equals to start year lang yan. Start year plus 4. So, ganyan lang yung end year. Nag-add lang tayo ng 4. Same sa ginawa natin na ganito. Plus 4. Ayan. Ganyan lang lalabas. So, same lang din. May iba ring technique dito guys para makuha nyo itong ganito. Pero ito lang yung ginawa ko para mas mabilis i-maintindihan. So, end year equals start year plus 4. Ayan. Yung comma dito guys, after the variable is para lang yung equal sign. Ayan. Pagkatapos yan, i-display muna natin yung end year. Tignan natin kung tama ba yung output niya. Ayan nga, 1994 to 2024. So, tama. Meron na tayong start tsaka end. So, same sa ginawa natin dito. Meron tayong start tsaka end. Ayan. So, ang gagawin naman natin next is meron tayong concatenate nito. Tapos, sum of values. So, first is yung muna. Concatenate muna nito. Ang gagawin natin. Or dalawang columns. Tingnan ko muna kung pwede bang ganito. Not mix. Or ano tawag yan, group. Tingnan ko muna kung pwede ba dito. Ganyan. Ayaw. H-stack na lang natin. Ay, hindi pala H-stack. Ano pala to? I-concat pala to. Ginawa ko bakit gagawin kong dalawang column sana eh. Concatenate pala to, so ganyan lang, concat lang din. Start year, comma, dash, tapos end year. Same lang sa ginawa natin kanina. Uy, hindi ko nalagay sa Ay, mali guys. Dapat concatenate siya, pero by row. Kasi kinoncat natin siya lahat pag ganito eh. Pag kinumbine natin lahat eh. Teka lang, may question. Good evening sir, may tanong lang po ako regarding sa technical assessment sa Excel. Ano kaya mga coverage doon? Depende yung mga technical assessment. Depende din sa company na ina-applyan mo kung ano yung gamit nila na exam. Kasi minsan yung mga company may sarili silang exams eh. Pero depende sa ina-applyan mo din. Yung sa technical assessment ko, so yung sa data specialist na role, VBA tsaka Power Query yung ginamit ko. Kasi nagpapa-manipulate ng data. Parang meron kang gagawin sa isang file tapos ita-transfer mo yung data sa main file nila. Tapos meron kang gagawing data manipulation at cleaning.
Kaya VBA tsaka Power Query yung ginamit ko. Sa pag-automate pag-automate VBA yung ginamit ko, sa Power Query naman siya yung ginamit ko pang data manipulation para mas mabilis at mas easier. Mas mabilis pala ang VBA sa performance, ang tawag dyan, sa execution. Depende din sa mangyayari, pero pag maliit lang yung data, mas mabilis pa rin yung mas mabilis din yung pag nasa ibang file yung kasi Power Query, medyo matagal mag-load. Meron din sa sa mga data entry na positions, lang ata, simple lang ata ng mga ng mga formula yung mga needed nila, mga uppercase or mga upper formula, lower, mga trim, mga tawag diyan, pivot table, tsaka XLOOKUP, mga VLOOKUP, ganyan lang ata. Junior data analyst, ayun, mag-study ka ng Power Query, tapos study ka ng Power Query. Kung sa Excel lang to ha, hindi kasali yung SQL or SQL. Kung sa Excel lang, ayun, Power Query, hindi naman, sa pag-data analyst, hindi naman needed talaga yung VBA, pero ang VBA, dali lang yan, mag-chat GPT. Pag hindi ka pa masyadong marunong sa VBA, chat GPT ka lang. Power Query, yung Power Query kailangan mo talagang gawin yan para pag-aralan mo yung Power Query. Tsaka yung mga formula lang na simple na mga trim, mga XLOOKUP, pivot table, ano pa ba yung kailangan. Ganun lang naman sa mga assessments, yung mga simple lang naman na bagay. Nakadepende din yan sa company kasi minsan mga company ang bababa ng sahod tapos ang hirap ng mga exams. So, going back sa natin, ginagawa natin, kailangan natin i-concatenate itong natin, data, gawin natin ganito. In this case, gagamit ako ng, gusto ko sanang gumamit ng ng Biro, pero na lang, map na lang yung gagamitin ko. Tignan ko muna, map. So yung sa end year pala natin pwede. May technique ba dito na na co-concatenate siya? Tingnan ko muna ha. Tingnan ko muna guys ha. Tanggalin ko muna to. Hindi ako sure. Ay, mag-combine siya. And lang pala yung gagamitin natin. Try natin mag-and. Hindi na lang tayo mag-concatenate. Parang kino-combine niya yung concatenate talaga eh. Nagawa niya isang cell. So, start here. And, pindot ko yung and shift space. End year. Ayun. Yun yung gusto natin. By cell siya. Yan. Pero gusto nating may dito. And tapos, ganyan. Ayan. Yan yung gusto nating mangyari. Yan. Okay, so dito tatawagin natin to siyang year. Siya na si year natin kasi year naman yung label nito eh. Okay? So dito ilalabas natin si year. Ayan, so meron na tayong year. At saka meron na tayong naka-hidden din na na nagawa na natin din tong start year tsaka end year. Para ito yung basihan natin mamaya sa sum ifs natin. Okay, so next is yung sum ifs na para sa sum of value natin. Okay, so gagawin na lang natin is sum ifs tayo, tayo dito? Map. Pwede naman tong Biro pero map. Ayan, map na lang gagamitin ko. Map, yung array natin is going to be year. Start year. Tapos yung lambda is going to be x. X lang. Pagkatapos nyan is sum ifs tayo dito. Sum range natin is ito. Yung value na range. Criteria range natin is going to be year. Teka lang ha. Parang ako.
Criteria, ay, ano pala, ito pala year, si year. Ayan. Year, tapos yung criteria number 1 natin is si X. Pero greater than or equals to X. Ayan. So same lang din yan sa ginawa natin kanina sa sum ifs, guys. Instead of i-click natin yung cell, ganyan, pag ganyan, yun, nandito yung start year. Si start year is nasa lambda naman natin siya. So si X na siya. Per cell yan, per cell ng ano natin, mga start years natin. I-check niya. Tignan muna natin, hindi pa to tama kasi wala pang less than or equal sign para sa limit ng ating sum ifs. Yan. Okay, meron na tayong output pero mali pa yan. Hindi pa yan, wala pa yung less than or equal sign. Okay, so pwede ito ako maglagay muna ako ng, ilagay ko muna dito si end year, guys. Para dalawa yung array natin na itatraverse niya. Kasi meron tayong X, meron din tayong Y. Or sasabihin ko na lang ditong S, tapos E. Para start, chop, tapos end. Ayan, para mas madaling intindihin. Tapos, comma. Same pa rin dito, data, year. Ayan, yan yung kakapihin lang natin. Tapos, dito, less than or equal sign na tayo. Tapos, and. Tapos, instead of S, si end na at gagamitin natin, which is, nalimutan ko pala mag-declare ng variable ito na E. So, S, tapos E yan. Para si E yung end date. Ayan. Uy, ayun na. So, ayun na nga yung result natin. Meron na tayong result na ganyan. Next natin is wala pa tayong grand total. Gagawin na lang natin yung grand total in a bit. Okay, so before sa grand total, gagawin muna natin yung percentage of value. So ito, guys, sinustore lang natin for every variable ha, para i-stack na lang natin mamaya. So meron na tayong start, meron na tayong end. Meron pala tayong year, which is itong group natin. Tapos yung result ng sum of value, tatawagin natin siyang sum of value para mas madaling intindihin. Ayan. So, dito sa ano natin, copyhin ko lang to. Lagay ko dito sa output natin. Siya yung sum of value. Ayan. Okay, so, next is, mas madali kasi basahin dito sa taas kasi maliit sa screen nyo. Yan. Pagkatapos niyan is percentage of value naman yung kukunin natin. So, sa percentage of value, ang mangyayari, para lang din ganun, pero meron siyang sum, meron siyang ganito, ito yung gagamitin natin na technique. Ay. Ayan. Ito yung technique na gagamitin natin para sa sum of value. So, sum yung gagawin natin. Pwede din naman grand total din ata. Pwede tayong gumawa ng grand total na value para dito sa sum of value. Pero, wait, isipin ko muna. Mag-grand total ba tayo? Grand total na lang ata para ito ding percentage. Meron na tayong percentage kaagad sa grand total na percentage. So, ang gagawin lang natin is si sum of value. Isa-sum lang natin. So, grand total. Ayan. Is sum lang natin tong sum of value na variable. Tingnan natin si grand total. Ayun na nga, tama. Pero gusto natin dalawa kasi si sum of value tsaka si percentage. Pero wala pa tayong percentage. So, mamaya na natin gagawin si grand... Teka. Kailangan natin din gawin si grand total no? Kasi, para dito sa value of percentage, meron tayong pagbasihan. Pero pwede namang itong gamitin natin, itong sum of value. Tapos isang grand total na lang na column, na variable. Percent of value. Ayan na lang, ganitoin lang natin. Tapos map lang tayo ulit. Map. So imamap natin, yung array natin is sum of value. Kasi siya yung itatraverse natin one by one itong sum of value na cells. Siya yung itatraverse natin one by one. Next is lambda. 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 Tapos, si X lang yung i-declare natin, which is yung every cells dito. Pagkatapos niyan is
i-divide na lang natin x divided by yung sum of value. Ayan lang. Tignan natin. So yun na nga. Yun na yung nakuha natin. Tama na. Tama na, kuya. So ito, ready na yung natin, data. Next, ang last na lang natin na part is yung itong grand total natin na section. So yung grand total naman yung gagawin natin. Grand total is equals to, meron tayo ditong h-stack lang ata natin to para meron tayong grand total. May h-stack lang tayo dito ng word na grand total. Ayan. Teka. Ano mo na lang, i-ano lang natin, i-technique na lang natin dito. Gamit tayo ng map ulit map or map. So array natin is going to be itong hindi naman ata tayo magma-map na kasi sum na lang to h-stack na lang kaagad pala to. Hindi na tayo magta-traverse kasi sum na lang kaagad to. So isum na lang natin si sum of value. Dito pala sa first is si grand total. Grand total. Ayan, comma. Tapos sa array number 2 is going to be yung sum natin, yung ng sum of value. Sum of value. Ayan. Sa third natin is sum ulit ng percentage natin. So percent of value. Ayan. So close natin yung h-stack natin, display natin si grand total. Ay mali yung format, teka. Sa kabila yung Ayan, tapos ito yung percent. Ayan, so tama na. H-stack na, V-stack na lang natin para nandito sa taas si result natin, tapos nandito si grand total. Ito naman si header natin. So, yung tatlong para mas malinis tignan, si result, gagawin na lang nating result yung tatlo. Itong tatlong column na to, result yung itatawag natin sa kanila. Okay? So, dito before sa grand total na lang natin ilagay, result equals h-stack ng year, tapos sum of value, tapos percent of value. Ayan. So, tatawagin natin siyang result. So, ang mangyayari dyan is, pwede pala itong reduce function yung gagamitin dito, guys. Pero, ito na lang yung gagawin natin. V-stack na lang natin. Wala pa pala tayong header. Pwede tayong gumawa ng header dito sa taas. Before ng calculation natin. Header equals h-stack ng, pwede na hindi to h-stack. Pwede na ganito to array. Year, sum of value, percent of value. Yan. Ayan. So, kung pag ganito lang guys, kapag same naman ng wala namang formula yung nangyayari sa buhay, pwede nang ganitohin nyo. Declare nyo lang as array object instead of mag-h-stack kayo. Hindi ko alam kung may, ba yan, may difference ba yan sa performance, pero ganyan yan. So, ang nangyayari natin is sa final natin na answer is v-stack, tapos header, tapos result, tapos grand total. Ayan na. Goods na goods! Lagay natin dito sa taas. Bold. Bold. Ayan. So, para automatic mag-bold yung natin, yung mga natin, technique dito is, highlight lang natin to. Ayan. New rule, tapos ito. Year, ito. If J4, inside of J4, J4 na nakalock yung lahat, lock lang natin yung, yung column lang na J. Tapos, ang gagawin natin, lagay tayo dito ng OR. Ayan, OR. Kapihin ko lang to si J4 kasi kakapihin din naman natin ito mamaya.
is equals to year, or si J4 is equals to grand total. So, kapag grand total or year, i-bold niya yung letters, tapos ganyan yung mangyayari. Yan. So, format natin into bold yung letter. Yan. Okay. Apply. Ayan. So, automatic magbo-bold siya. In case meron tayong mga additional na mga data dito. For example, gawin natin, mag-add tayo dito ng 2000, yung last 24, 2024, 2020, 2027. Ayan. Lagay tayo ng data dito. Additional data. Ayan. Hindi natin na-highlight pala natin doon lang sa Teka. Ulit natin to. Gawin natin 100. Ayan. Para kahit mag-move yung natin, may additional tayo, data, bold pa rin automatic yung grand total natin. Tapos, nadagdag na yung inad natin na kanina value. So medyo medyo dynamic yung buhay natin. Ito hindi kasi dynamic kasi hindi natin lang natin to minanual lang natin to Ito dynamic naman to kasi pag ni-refresh natin to, ayan, pero hindi natin nalagay sa sa group natin yung future dates. So punta tayo dito sa gawin natin 44. Ayan. 2044. Ayan, para kasali pa rin yung 2025. Yan. So, goods. Itong ginagawa natin to guys, pwede natin itong gawin sa pivot by kapag may pivot by na sa stable build. Pero yan yung gist ng paggawa nito. So, medyo mahaba kasi wala pa tayong pivot by. Tapos, ginawa nating nilagyan. Itong mga year nito, pwede naman itong hindi na natin gawin. Pero para mas madali kasing intindihin, may mga variable na lang tayo na tinatawag sa formula natin kahit masyadong mahaba. Ayan. Pwede itong reduce function So, yun lang guys. Medyo mabilis lang na live to. Thank you very much for staying and see you on my next live next weekend. So, okay na tayo? Bogtech. Peace.